Yun. So yan mga welder at magandang umaga. No? So nandito kami sa shop at itong ginagawa para namin ay pag-welding. No? So yun. May share ako sa inyo yung mga diskarte kung paano mag-welding ng maninipis. No? Yung maninipis na tulad nito, yung sa sidecar po. Yan. So lalagyan kasi natin ito bumper. So yan mga welder. So yan. Kung paano ba weldingin to. At ano po yung diskarte para ma-welding to yung maninipis na to. Kasi ito 0.7 yun kung makikita nyo. 0.7, 121 at 2,433. So millimeter yan ang alam ko. Millimeter. So ito kasi ito yung ginawa kong bumper mga welder. So, napansin nyo, napakanipis po niyan. Kung paano ba weldingin yung ganito kanipis. Yan o, yung diskarte. So maninipis na ganyan para kumapit. Yan. At ito ilalagay natin ito dito bilang bumper. So yan, bumper. Makikita nyo kung paano ito ma-welding. At so yan mga welder, ito yan o. Dinikit na natin. Nilagyan ko lang po ito ng kalang. Yan. Kasi para umangat to, tumaas. Kasi i-welding yan dun sa loob. Ito manipis to. So ang ginawa namin dyan, tinupi. Dito siya ihihinang, ano, dito. Pinaka-bumper siya. Para magdikit to. Ito tinupian siya, pinukpok, pinagsama para diyan siya i-welding. So mamaya po i-welding natin yan. So, yung mga welder, meron tayo ditong dalawang klase ng welding rod. Uy, bali tatlo pala. Tatlo to. Itong stainless, so yun, 308 to. Ito yung ginagamit namin dito. Tapos ito naman, 6013, 13. Yung kalimitan, common name, pag bumili ka, welding rod 13. Tapos itong 11. So ito talaga yung pinakamatibay, 11, no? Wow, yan. So, pero ang gagamitin lang natin, 13. So ginagamit lang namin to pang dito sa mga dito banda. Kasi yan yung mga gumagalaw, wala, matibay dyan yung hinang. So ito, mga bumper lang to. Bumper. So yun, no? 60-13. So, yun nga pala, maluwan lang maghinang. Kaso nga lang, depende sa diskarte, no? Tulad nito, itong bakal po, itong hihinang natin. Kailangan, kapit na kapit yan yung hinang kasi bumper to. Kapag bumper, yung bumper, siya laging bumabangga. So, kailangan matibay siya. So, ang diskarte ko dyan pag naghihinang mga welder. Ispat mo muna, kasi ano, yan, ayaw gumana. Kasi madumi yung bakal. Dito yan, dito. Yan, pag na-spot mo siya, wag mo agad siyang i-direct yung full wheel. Kasi balay mo, may diferensya, nagbago. Kailangan itak mo muna siya. Tapos pag hininang mo siya, yun, pag okay na siya, bago mo siya hinangin. So, ito dapat pataas ang hinang. So, depende na lang. Pero pag nasa, ano ka, sa TESDA or sa mga kumpanya, hindi kailangan pababa. Kailangan pataas. Diba? Wala. So yung mapansin nyo, pasundot-sundot lang kasi hindi naman siya. Kailangan i-full weld ng matibay kasi malipis lang po yan. So titik-tikin natin. So yung mga welder yun. Yun yung hinang natin dito sa gilid yun. Uy, nagkakaganon. So yan, hindi naman masyadong maganda. Kailangan lang matibay. So pero ano to, 13 yung gamit natin, yan o. Kapit na yan. Sa kabila, ganun din. Para matibay, no. So, simpleng diskarte lang po. Basta po, pag naghihinang kayo, kumakapit talaga to eh, pag baguhan. Kumakapit to. Kumakapit. Mahirap siyang lalo na pag ano, kumakapit yan sa una.
So pag kumapit siya kasi yung ibang welding machine pag kumapit, mga welder, tulad niya kumapit siya, hindi mo siya mahihila. Kailangan nandun diskarte doon pabali. Ganun mo siya, baliin mo siya. Na matatanggal yung kasi pag hinila mo lang siya, hindi mo siya mahihila kasi kumapit siya. Ang diskarte doon pabali para maluwang tanggalin. Yun. So itong kabila, kailangan ko na rin muna. So mga welder, hindi naman tayo sobrang galing mag-welding. No? So sinishare ko lang po yung aking idea or ano, para dun sa mga baguhan po. Pero yung magagaling po na mag-welding talaga, yun, saludo po tayo dun sa kanila. Yung mga may proper PPE. So ako, makapapansin nyo, lagi lang nakasalamin kasi yung hirap ng yung maliliit. So salamin lang yung ginagamit ko. Tapos minsan, wala pa nga akong ano, kasi pag kailangan mabilisan yung spot. So pag nag-full weld naman po, gumagamit naman ako ng ano, dark glass. So, pag na-welding mo na siya, yan, okay na yan. Pwede mo na itong tanggalin. Yan, tibay na yan. So, yung kabila naman, weldingin ko kasi ano yun, stainless. So, pag stainless naman, hihinaan mo yung amperahe mo. Hinaan mo. Kasi yung gamit ko dito kanina, halos agad, 240. 240 siya. Kung tayo maghihinang sa loob, stainless. Palitan lang natin siya ng mga 150, pwede 149. Palitan natin siya ng bala. Pag stainless din. Ano, naputol nyo na yun? Hindi, pwede. So yun, ito yung pinakamahirap dito, itong maninipis. Kailangan wag mabubutas. Ano po? Kailangan wag siyang mabubutas. Kailangan mabilis kang sumundot. Kaya ang diskarte dito may tupi. Nakatupi siya kasi pareho siyang plancha. Tapos ganun lang, nakatak lang. Itatak lang po natin. So yan, mapansin nyo po yan. Oh. Halos nakatak lang yan. Pero kapit yan, nakakapit yan. Kapit yan mga welder yung ano yan, yung hinang. Kaya matibay na yan. So, kasi kailangan taklaban tong space na to para dun sa sidecar, no? So, ingat pala, lumalagitik tong welding ng yung pinaka flux niya tumatalsik pag stainless. So, mas delikado siya kumpara dun sa ordinary. Kaya ingat. Ingat kayo. Pusa yung mga rin, maskit yan. Yung pusa dito ayaw umalis. Mamaya. Panggulit. Una panggulit. Wala na.
bala pa tayo, wala na. Ito mo lang. So yun mga welder, iba din yung may-ari nito. So ito pantubig, tubig to. Ito naman po ay pampasada. Pampasada, pero pwede rin siyang gamitin pantubig. So maganda lang ito, may bubong. Tapos ito, tatanggalin natin ang lagay ng salamin. Ito yung diskarte. So, ibang klaseng gunting kasi to, ano to, pang curve talaga, pang curve na gunting. Kumpara dun sa straight. So, pwede siya pang kurbada. Kaya maalaman lang siyang lupitin. Tigas. Yeah, lang. So, natanggal natin. Ito yung, dito kasi lalagay yung salamin. Kaya dapat tanggalin ko. So, gunting lang yung gamit. Grinderin mo muna. Ito, matalas to. Matalas yan. Gamitin natin siya ng milpan. So, yun, okay na mga welder na ano na natin. Ito, hindi ito matalas. Ito, dito medyo matalas kasi din-grinder natin yan. Napakadelikado niyan. So, ang gamit namin dito na pambubong pala, round bar na 516, pero ito substandard din kasi pag 516, hindi naman kasi ganun tama. Hindi ganun katugma sa size na binibigay ng hardware. Align na lang natin yan. So yung mga welder, abangan nyo pa yung iba pa namin mga ginagawa dito. So about sa welding, so kung paano yung diskarte namin, kung paano kami mag-welding bilang sa talyer, no. Kasi sa kumpanya, ibang-iba po. Napaka, ano doon, unang-una safety first. Dito naman may safety din naman po kami, kaso nga lang, kulang yung aming equipment para dun sa, kung magbibis pa kami ng PPR. Pero mas maganda po sana yun. Kaso lang, yung limited yung aming source ng pan para dun sa aming goggles, mga ano. Pero so far hindi pa naman tayo na susunog.
So nag-iingat din naman po tayo. Ayun, maganda sana kung malinis muna to, lilinisin ko to. Bahala ko talagang linisin kasi napakasikip. So, ayan mga welder, itong bubong na to, para to dito sa barako na to mga welder. Ayun, kinakabit ko na rin yung paglalagyan niya. At ito, 60-13 lang din yung ginamit namin welding rod dito. Yan. Tapos ito, ganun. Ina-align namin yan para pag nilagay yung bubong kasi dapat to diretso pag tiningnan dito. Yan. Halos hindi mo makita yung isa kasi kapantay niya. Tapos ito, natatanggal to dapat. Yan. Kasi natatanggal yung bubong. Lalagyan na lang namin yung bubong dyan. So, ito okay naman. So, ito, tawag po dito, galvanized iron, no? Ito, black iron to. Pag ganitong kulay, black iron. So, pag tinatawag na galvanized iron, ito yung may mga ganitong coated na parang aluminum. So, lalagyan na lang natin to ng patigas na. So, yan. Fix na natin yan. Tingnan natin kung okay na. So, yan, okay na. Spot na natin dito sa ilalim. Puro spot lang po muna yan kasi hindi pa namin na po kung preparation pa lang niya ano lang yan. So, spot lang o sa ano nakatak mo muna yan bago mo pa talaga i-full weld kapag final na. So yung mga welder tinutupi para dun sa bumper sa kabila. Ayun, ito kasi may bumper na nilagyan natin, no? So yun. At dahil anong oras na ba? 3:43. So late na yung merienda namin. Si Kuya Victor dumating at nandito. Nagpa-welding ng ano niya, ng sidecar. So yun, natanggal pa daw. Saan? Yo. So may natanggal na naman dito kay Kuya Victor. Ito. Ayun, natanggal na naman. Ipihit mo na lang. Ayun, laging Hindi tayo makabili ng bagong sidecar eh. oo nga, walang sidecar. Yan ang hanap buhay ni kay Victor. Nag-sa tricycle tapos titinda na isda. So yan. Tsaka binata pa yan. So yun. At ang masarap dito, itong merienda namin mga welder. Nyo. Ito, alam ko paborito nyo ito mga welder. So yun o, yan yung merienda namin. Pritong tuyo mga welder. At yung may kanin, may itlog. Papa, Oy. yung ginagaya ni Ama, yung pinggan, yung kaway ko na ganyan, So yun mga welder, ang sarap ng merienda. So kakain muna kami. Yan yung merienda namin, tuyo. Ay, Victor, kain. So yun mga welder, kailangan ito yung matitibay. Sabi ko sa inyo, ito matitibay. Yan. Kasi ano yan eh, pivot hub. Yan yung pivot hub mga welder. At kailangan matibay yan. So ito na i-align na namin. Yan o. Yan. Tatanggalin na lang yung mga kanto na yan para hindi matalas. Huwag na! Huwag ka na mag-soft drinks! Yan o. So yan, kailangan ito naka-full weld. Ito makapalang hina. Grinder na lang kasi lalagyan pa ng rubber. So pumunta daw dito yung may-ari kanina. Wala naman tayo. Ito, yan, nabinbin na naman mga ka-welder kasi hindi dumating yung salamin. Saan? Huwag na. Hindi dumating yung salamin dito, nabinbin mga ka-welder. Hindi na natin naikabit. Yun. So, yun, naano na naman, na-delay na naman po yan mga ka-welder. Kasi yan, may windshield, yung salamin nila, yun po yung gagamitin. Eh, hindi na naman dumating. Patay na naman tayo niyan. Delay na naman po yan. Baka bukas. Kasi hindi natin pwedeng ilagay yung salamin nila na wala. Kailangan. Kung mapapansin nyo, may mga salamin yun dyan sa unahan eh. Pinaka windshield. Kaya delay na naman tong isang to. So dito kami nag-focus. So konti na lang to. Bumper lalagyan. Lagyan ng upuan. So yun. At yun mga welder. Nagpa-welding na si Kuya Victor. Nag-trail po ba tayo? Wala na motor. So mga welder. Hindi pa siya makapag wala pa siya nakikita na mababa. Puro matataas lang. Alay. Ayaw niyang bumalik. Ayaw niyang bumalik sa mataas. So yun. Wala. Niya.
na pampasada. Yan. Ano, welding natin yan? Alin? Ito. Welding pa natin. Nababa pa ba? Hindi naman nababa na. Hindi. Ang helmet ko, hindi mo tinadala. Mamaya. Dali mo ang helmet. Para makapag-vlog ako ng ano. Sige ba, ma'am? Bawa. Nakapisting. Tagal ko na din nagagamit yun eh. Doon, sa racetrack na sabi mo, yung patalunan. Hindi ko nga eh. Lapin natin. Kailan? Sa linggo. Sa linggo. Pero May panggas na tayo. may panggas na ako. Yan. So yun. So yun mga alright mga welder. So yun mga welder. Yan, luminaw. Basahin mo na lang yan. Pag wala kang ginagawa, basahin mo. Doon sa paradahan. Oo. Magpapastar muna ako. So yun, alright mga welder. At abangan nyo. So yun nga, kain muna tayo. Tuyo at itlog, merienda. So yun mga welder. Para sa mga trabahador, no. Kain muna tayo. At so yun mga welder, hapon na naman. At nakagawa na naman tayo maghapon. So malaki na yung nagawa natin kumpara dun nung nakaraan dito sa sidecar na to. So yun nga. At kalimitan gamit nga naming welding rod ay 13, no? 60-13. So ito yung mahihirap na parte. So kailangan ihinang mo siya kasi napakaninipis nito. Kung sa ano lang talaga, yung diskarte talaga sa pag-welding nito, manipis. Mabilisan, no? Tapos pag ganitong dalawa naman siyang stainless, yun, kailangan may tupi yung isa kasi ismaw lang yung, stick lang yung gamit namin or ismaw kasi ang tawag dito. Mabilis lang na ganun kasi pag pinabayaan mo mabubutas yan. Ito hindi pa naka-welding, itong sa kabila okay na. Ito po, yan, naka-welding na po yung kabila. Yan. Ito yan, kung mapansin nyo yan. Tapos ito, cover lang to, pag tinanggal yan, stainless na yan. Ayan. Ito parang ganito. Ayan. Ito may tanggal na. So, kaso hindi nga dumating yung bubong. Inaantay ko. Oy! At so yun, ito may pinto to. Kasi pantubig ito mga ulder. Pantubig. So pipintahan na lang yan. So ito ginagawa lang namin itong mga bisagra na to. Pero may nabibili. Ito fabricate lang namin para hindi na kami bumili. So natatanggal ba? Ay hindi ito natatanggal. Kasi kung bakit hindi siya natatanggal, baliktad. Isang may hinang sa taas, isa dito sa baba. Ayan. So bali nakakulong siya. Ayan. At yun, nakausap ko yung driver, nakalimutan niya daw yung salamin. Kaya hindi na naman natin ito natapos na. So mahirap kasi isang kamay lang. Yun. Yan dyan may lalagyan na yun ng padlock. Ayan. So ito, kargahan to ng tubig. Pwede din baboy. So, itong isa lalagyan ko na muna ng pinto yan. At para matapos na. So, yun yung gamit kong welding machine. Yan, maliit lang siya pero kayang-kaya niyang gumawa ng sidecar. Matibay, no? Matibay siya. At so, ito. Binend namin yan. So, para sa sidecar. So, ito nga yung tinabas ko kanina, kung napasin nyo. Dito nilalagay yung salamin. Ginugupit lang yan. Gagrinderin mo muna para pumasok yung gunting para magupit siya. Pagpurmahan siya ng salamin, no? Yan. Tapos, yan mga kawelder, no? Tapos, yun lang, yung ginagawa ko dito. At, malapit na yung sweldo, gawa na tayo dito ng flooring. Ako ng flooring doon yung banda. Ayan dyan. Pupluringan natin. Para. Ha? Hindi, gawa ng aso natin. Oh. Pupluringan namin yung yan dyan banda. Para maano na yan. Parang ganito may flooring. So ayan, may toolbox pala siya. Pinaka toolbox. Lagayan ng resibo. Dito. Ayan, nilagyan ko ng toolbox yan. Or tools. Kaya nga tinawag na toolbox. Basta yung pwedeng ilagay para dito. Yan. Ganun siya. So,
So, lahat yan. Ito, yan, na-welding na ni tatay. Si tatay kasi yung katulong ko. Okay. So, yan, tinatanggalan naman namin ng, ano, yan, ng CDI. So, yun. At, hanggang dito na lang muna kasi dumidilim ng mga welder, no? At saka salamat pala sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aming channel, no? Salamat sa lahat ng sumusuporta. At thank you very much again. At nakaabot kayo sa dulo ng aming video. At shout out kay Ate Ilang Ilang, kay Paring JR, kay Nestor Nedic, kay Arnold Venturina, mega love shout out po Sir Arnold, no? At kay Sir Lyndon Laduena, mega love shout out. Ingat kayo dyan mga OFW. At kay Lanlan Galema, si Jenny Ayag. So yun, ang dami talaga nating mga viewers na si kay Balasubas, kay Ben Diesel, shout out po sa mga taga Baguio, kay Nestor Nedic, kung lagi yan nakasubaybay. So walang sawang suporta yung mga viewers natin at ang Planet Soward, no? So ngayon hindi tayo makapag-trail kasi si Kuya Victor nandito nga kanina. Parang sabi niya hindi niya daw kayang hulugan yung kanyang motor, mga welder. Gusto niya na daw ipasalo agad. So pasasalo niya na agad yung kanyang motor, no? Sabi ko, baka kaya mo namang hulugan kasi may ginagawa siya. So tingnan natin kung mahulugan niya. Kung hindi niya mahulugan, yun, mawawalan tayo ng kasama sa pagtitrail, no? Siya na nga lang yung ating kasama. Tapos pares lang naman kami ng hulog, 2-6. So ako nakabayad na ako ng 16. At siya sa sa February 4 pa, mga welder. At yun, sabi ko maggala kami sa isang araw kapag nakasweldo kasi sa 22 may sweldo. Baka makapag-rides kami bago niya ipabatak. At makagala ulit kami, no? So yun, abang-abangan nyo kung may trail pa kami ni Kuya Victor. Kung wala naman, maghahanap ako ng ibang kasama na makaka-trail na marami. Kasi dito marami nag-aaya sa akin noon nung hindi ko pa nakakapag-trail ako. Pero ngayon, hindi pa ulit sila nakita eh. Pag nakita ko po, so tatanungin ko sila kung saan sila nagtitrail, kung pwedeng sumama. At so yun, abangan nyo po kung makakasama tayo sa mga trail na gano'n. At dito sa bahay, yung mga ginagawa after ng challenge nga na nakatapos kami dahil sa suporta nyo. At maraming salamat. Thank you very much. God bless.